Ako po ay si Missionary Pastor Jeremy Ferguson. Today is August 14th, 4:26 in the afternoon. At nais ko pong ibahagi yung side namin about sa mga allegations na i-public natin ng DSWD about sa aming orphanage or children's home shelter. Noong August 10 ay pumasyal sila sa, noong August 12, pumasyal sila sa amin and meron silang monitoring visit. On August 13, the next day, dumating sila na napakamaraming mga social workers na may kasama maraming polis, siguro 100 na armado pa. And tinusog yung aming facilities doon sa church sapagkat ang aming orphanage ay nasa katabi ng church mismo. At kinuha nila lahat ng mga bata at explain sa amin na yung purpose is maraming nakalisted ng reklamo. Yung number one is physical abuse and hanggat sa ibang mga reklamo kagaya sa may padlock sa bakod, may combat wires sa taas. So maraming reklamo nila. At ang mga reklamo nila about sa physical abuse na sinasabi nila is yung mga bata ay pinapalo, tinatali, pinapapalupod at never ako ginawa or gagawa ng ganun sa mga bata. At sa aming buong staff ay never ko sila tinuruan naggagawa ng ganun action sa discipline. Maraming bata doon na nakakapasaway at ang disiplina namin sa kanila is kausapin sila, dahil sila minsan pagalitan pag talagang pasaway sila. And mayroon din kaming time out, mayroon kaming isolation room, sineseparate sila pag hindi namin sila nakokontrol. Pero wala yung mga sinasabi nila na ginagawa namin ay hindi namin ginagawa yun. Never ako gagawa yun and never ko tinuturo yung aming staff na may kasamang licensed social workers pa na gawin ng ganyan ng bagay. At ang aming licensed social workers, sila yun naman in control sa discipline sa mga bata. Meron kaming house parents and sa kasalukuyan, meron kaming 12 house parents and 2 licensed social workers. So kapag yung mga house parents ay may problema sa mga bata na inalagaan nila at hindi nila kayang i-handle, tatawagin nila yung social worker para i-handle yung disiplina. And yung social worker nagka-counsel sa kanila at sila yung bahala. Pero wala na kaming tinuturo sa kanila na isaktan yung mga bata bilang disiplina. And sinabi din nila, narinig ko yung sabi ni director ng DSWD na yung mga bata, mayroon sinabi na yung mga hindi kumakain. Araw-araw ay nagsasayang kami ng higit ng 50 kilos ng bigas. Taba-taba ang mga bata doon. Busog na busog sila. Mayroon silang complete food sa lahat sila ang mga babies, mayroon silang lahat ng gatas na sinasabi ng doctor na kailangan, kung ito ay Nestogen 1, Nestogen 2, binibigyan sila lahat na yan. Walang kulang sa pagkain, lahat sila ay nag-aaral sa school, may sariling school kami, may sariling teachers. At pag may mga sakit, lahat sila sine-check up, mayroon kami mga pinapa-opera. Mayroon kami today mismo is ang aming first college graduate actually. Sa DAFZU Baccalaureate, graduate siya sa social work. Today, ang aming first college graduate. May ibang college student pa. So, yung buong buhay niya, ang inasikaso sa bawat aspekto, kasamang spiritual, and everything. Nabanggit din ni Sir Director na may mga bata na may approved PCAR na ibig sabihin, pwede na silang umuwi. Yung PCAR is Parental Capability Assessment Report. Pag na-approve yun, pag positive yun, ang bata ay pwedeng umuwi doon sa tao nakalagay sa PCAR. Mayroon kami mga bata na may positive PCAR na hindi pa pwedeng umuwi kasi hindi pa pumayag ang judge. Ang mga bata yan, may mga court hearings pa at hanggat na pumayag ang judge, hindi namin sila pwedeng iuwi. Kaya, bagamat may positive PCAR, nandun pa sila. Hindi namin sinasabi na bawal umuwi. Sa 8 years ng aming orphanage, higit ng 300 children na ay aming tinulungan. 150 plus ay nakauwi na.
Pag may positive PCAR, inuuwi sila agad na may discharge conference kasama ng social worker sa mga LGU social welfare. Higit ng 150 ang naiuwi na. Walang kinukulong doon. And nakakalungkot lamang po ito mga accusations para sa akin personally also because bilang misyonaryo, ito ay isang naging malaking part ng aking mission work sa Philippines. Naawa kami sa mga bata sa kalsada, sa squatter, at nagbigay kami ng malaking effort. And sinukli nila sa amin is parang mga criminal. Pero binigay namin ang aming pinaka-best care. Meron din kaming mga video ng mga bata nagwawala nang kinuha sila ng DSWD. Ayaw na ayaw nila umalis. Sila ay nagbabato sa mga DSWD social workers, nagsisigaw at yung iba nagmumura pa kasi ayaw na ayaw nila sumama, ayaw nila umalis doon sa orphanage. Kasi parang family nila na yan and talagang alam nila na ginagawa na mabuti sa kanila and wala nang aabuso sa kanila. Yan lamang po ang nais kong pahayag. Salamat po.